Magandang hapon po sa inyong lahat. Alexander Lexter Juice nagbabalik para sa inyong update ngayong hapon. Yes, mga kaibigan, may entrata gaya ng nasabi ko kaninang umaga po ay meron po siyang guesting sa Mix Global po, mga kaibigan. This happened 4 hours ago. And so yes, ano bang napag-usapan sa Mix guesting na ito ni Maymay Entrata? Sabi ni Mix Global 5 hours ago, Maymay Entrata's Paradise, as she headlines Mix Now today with VJ Kring and VJ Iya, now streaming on YouTube, mga kaibigan. So kung kayo ay gusto nyong mapanood ang buong guesting ni Maymay sa Mix Global, pwede po kayong pumunta sa YouTube, mga kaibigan, hanapin ang video na yan. Pero dahilan po sa narito na rin lang tayo at ibibigay natin sa inyo ang ating pa-update po sa oras na ito. Let's go! Alamin natin, ano nga ba ang napag-usapan nila sa Mix Global kasama ang isang Marydale Maymay Entrata. Sobrang tagal ng panahon na po na hindi ako nakabalik dito, kaya it's good to be back po. Thank you for having me po. We're so happy to have you. Thank you. For being here. We love it. Love the vibe. Pagpasok mo pa lang, love it. Zay! Parang nung nasa buffet lang. Yes. Oo. Okay, eto. Kwento lang namin kung paano namin unang na-meet, no? Ang may entrata sa sa isang buffet ng after party ng Universe. So, parang pa lang kami noon, top 12 pa lang kami ng Mix VJ Search. Tapos kami VJ. tuwa kami ni Ea nung kasi sabi namin, oh my gosh, kasabay natin sa buffet. Tapos sobrang humble. Wala, grabe. As in, kinausap lang namin siya, hi, Maymay. Kami, chika-chika kami doon. Tapos, eto na, nandito Sabay kami. kuha ng dessert. Tapos andito na kayo. Yes. Superstar ng Mix. Yay! Like, claim it. Oh, ito. Pero ikaw ang headliner namin for today. Thank and you you've done po. so much things. Wow. Grabe, intro pa lang. Model, actress, everything. Ikaw? But, ganon. Soon, Charis. Pero let's touch on your music. Okay po. Kasi yan din yung isa sa mga iconic na things sa'yo. You're also doing music. And congrats on the release of Paradise. Thank you po. Oo, I'm so happy kasi you finally made the leap to do an all-English song. So, kwento mo naman, paano nangyari yun? Ba't ka nag-decide na this time English naman? Pero bago ko sagutin yung question na yan, gusto ko lang talagang malaman yun na talagang hindi lang nangyari yung buhay ko ngayon dahil ako lang. Parang lahat natutunan ko at natutunan ko yun sa belief ko at sa paniniwala ko na it's all him talaga. So, mapunta tayo sa Paradise, yung blessing na yan, biglaan na lang po siya dumating. Pero I prayed for it po mga 2022. Tas sinabi ko lang sa sarili ko na parang why not na parang mag-try ako ng something new ba. Pero syempre, I surrender it to him na lang. Kasi hindi ko naman alam kung anong mangyayari po sa buhay ko. So, tas nung inintroduce sa akin po, parang group of people po from US. Tapos, yun nga, parang gusto nila may pag-work sa akin. Tas dun po nag-start yung parang mag-try ako ng something new po na, which is yung mga English songs po. So, nagsimula po yung music camp namin, 2023 po, mga April yun. So, hindi lang po Paradise yung nabuo. Marami pa pong songs na hindi pa po na-release, na soon to be released na din po. Okay. Salamat sa Pero thank you so much sa pag-introduce ng Paradise kasi isa sa mga, ako talaga super blessed ako kasi pinagkatiwala yung song sa akin, yung Paradise. Kasi isa sila mga pinaka-talented talaga dun sa mga US. Tapos ako yun, parang, wow, wait lang. Well, praise God naman. Deserve naman, super deserve. No, okay, thank you to. Thank you po. Thank you po. Deserve yun. Grabe, international collaborations. Well, speaking of that, meron ka pang international collaboration kasi nga nag-perform ka live on stage with Jay Park. So, pwede bang ikwento mo sabi niyo yung pinaka-memorable part of that performance? Pero bago yun po, ha? Go, kwento mo Grabe, lang. wait lang. Yung sinabi po sa akin na parang makaka-perform ko nga po daw si Mr. J Park. Sabi ko, wait lang, parang kilala ko yun. Tapos sinerch ko, isa siya sa mga sikat na Korean artist po sa Korea. Hindi sa Japan, kaya nga Korean artist. Correct. Tapos sabi ko, oh my goodness, kailangan ko paghandaan to. Yung pinaka-memorable talaga sa akin na favorite ko is yung process. When it comes to projects talaga, maliit or malaking bagay talaga, pinaghahandaan ko. I would like to talagang make sure talaga na
talagang pinaghandaan ko yung mga bagay na yun. Tapos binigay sa akin yung oportunidad na yun, di mas lalo. So yun, may mga team akong mga nakilala nung time na yun na bago sa akin para mas maging maganda yung performance ko. At dahil doon, marami akong natutunan doon sa process na yun. Opo. At yung nakilala ko si J Park. Totoo, isa sa mga iconic na artist din talaga. R&B artist din sa Korea. So I'm just so happy na nakakolab mo siya. And you got to perform with him, not just collab talaga. So Thank it just you. speaks of your stage presence. Kasi nga, nandun kami sa thank you Universe. po. Nakita namin yung performance mo, girl. Thank you Grabe. po. Ay, praise love And God. she owes it all to preparation, sabi niya nga. yeah. Thank you po. May I ask, sabi mo nga Oo naman. preparation, ano yung pinaka-preparation mo? Like, bawal mag-sweets, mga gano'n. Oo, may rituals Simplest, ka ba? bawal mag-sweets, mga gano'n. Yung preparation ko kapag nagpo-perform ako. Since aware ako as ako na sensitive talaga yung throat ko, kaya minamabuti ko talaga na hindi ako kakain ng mga sweets, mga ganon. Pero may mga singer like sila Miss Regine Velasquez, sila Miss Angeline Quito, iinom pa sila ng Coke, guys. Tapos kakanta sila, napakataas. Sabi ko, paano niyo po nagagawa yan? May Sanay. magic yung lalamunan Yeah, may nila. magic talaga yung lalamunan Aabot nila. sa Opo, level na opo. yun. Na pwede kang mag-sweets and then, Opo. syempre, perform. Yeah, pero tuloy-tuloy din naman yung singing lesson ko. So, parte na talaga din siya ng preparation ko. Opo, oo. Yeah, but it's nice to see that you're also taking care of yourself. Kasi maraming tao, akala nila porque talented ka lang kumanta, wala ka ng preparation, pero meron talaga. Iba-iba yan per person. But aside from all of that, you're also a Disney princess. Tawag ko nga sa kanya nung diba? himig handog na interview mo kasi siya nun. Okay. Disney princess! Talaga, nakiliti naman talaga ako ng Kayo, bongga mga dun. princess, Hindi kasi tingnan nyo nga yung ang mga mukha nyo. Kung ikaw prinsesa, anong prinsesa ka? Yes. Ng Mother Ignacia. Hindi nga. Anong Disney mga princess? kulot? Kung Disney princess, siguro si Merida. Merida. Di ba yung sa Brave? Kasi ganun Oh, talaga yung hair ko. yeah. Brave girl. Ikaw naman. Ako feeling ko si Jasmine kasi Oo nga medyo ba? same look kami, although different. Lalayo ka pa ba? Lalayo Oo nga, ako. diba? I will show you the world. Charis. Yes! Joke-joke lang yung Pero ito si Maymay, Snow White. Yes, Kasi you were Ma'am. chosen to do the Filipino version of Waiting on a Wish or in Tagalog, Nasaan ang Hiling. Nasaan ang Hiling. So, kamusta naman yung pag-step into the Disney princess role? In-expect mo ba yun? Nag-reaction mo? Nung una po, sinabi sa akin na ako nga daw po kakanta ng Tagalog version. Sabi ko, sobrang hindi ako mapaniwala. Sobrang parang hindi tumatatak sa isip ko na ako yung napili nga ng Disney po. Kasi una sa lahat, parang feeling ko kasi sobrang kasi ako, sobrang ako sa sarili ko, judgmental. Sabi ko kaya ko ba yun? Kasi iba yung klaseng boses na meron ako dun sa kung ano yung dapat ibigay dun sa kanta na yun. Kasi as much as possible, we want the song parang maganda, di ba po? At mabigyan natin ng hustisya yung ganda ng kanta. Sabi ko, kaya sigurado po ba kayo? Tapos sabi nila na it's not about how they wanted po na kung ano yung gusto nilang maibigay dun sa song na yon. Kung ano yung original, hindi naman daw kailangan na gayahin ko yun. Parang it's about kung sino daw ako. Your own take, your own flavor, ganon. It's more like yung personality ko daw. That makes me parang princess. That's what they said po. Sabi ko, Sabi ko, sige po, wait lang. Ganun yung preparation. Ganun yung preparation niya. Oh my God, sabi ko. Tapos, napakinggan ko yung kanta. Napakaganda ng kanta talaga. Tapos, yung tinansin siya sa Tagalog, mas gumanda at mas okay sa kanila na kung ano daw yung atake ko. As long as it comes from my heart, then okay po. Yun, thank you ulit sa Disney Philippines at sa lahat ng Disney family sa pagpili po ulit sa akin kasi I love kids talaga. Parang yun yung promotion na sobrang na-enjoy ko kasi ang daming kids. Tapos paglaro lang ako sa kanila. Talaga? Kamusta yung, akala ko nag-record lang kayo. Kamusta yung Hindi, whole hindi po. experience, sa Disney experience talaga? Sobrang saya kasi pumunta kami sa iba't ibang lugar like Cebu, Davao, tapos dito din sa Manila. Kaya sobrang natuwa ako kasi hindi lang ako yung naka-costume, pati yung mga kids. Ay, ang cute! Sobra. Princess talaga siya. Yeah, and then I have the opportunity to to tell parang kung ano yung mga natutunan ko sa buhay ko.
at maging inspirasyon sa mga kabataan. Cute! Parang sila yung dwarves mo. Oo, Sobrang cute. Grabe, what So yes mga kaibigan, part lang yan. Part 1 ng guesting ni Maymay sa mix mga kaibigan, of which I cannot bring you all the whole thing eh. And so the next time around today or tomorrow, we will give you the part 2. And we are so happy Maymay sharing all those beautiful experience niya as a singer, as naging parte siya ng Paradise, and then ang pagiging kaparte niya kay J Park when he had his concert in the Philippines, collaboration with Korean artists mga kaibigan. And I do not know who is arranging all of these projects ni Maymay mga kaibigan, from locally to internationally. So from then on, we are excited kasi syempre na-mention ni Maymay na hindi pa naipalabas yung ibang kanta niya dahilan sa busy na ni Maymay ngayon, having the teleserye and having ASAP. And yun nga, hindi na nga sila nakapunta ng Canada dahilan po sa naging hectic na yung schedule niya. And so yes, happy tayo sa mga narinig natin kay Maymay in this interview mga kaibigan. She is so prepared for this. Like, as you can see, grabe yung interaction nila together. Talagang hindi mo makitaan ng medyo aloof si Maymay or kinakabahan si Maymay. Andun lang siya. Siguro dahilan po sa marami na siyang nakasalamuhang tao dahil internationally meron siyang mga gig, meron siyang mga interview. And so that made her now a very confident person when it comes to interviews. So yes, that's the part 1. And I want to bring you part 2 in a minute soon mga kaibigan. Alexandra Lexter Jules. Magandang hapon po everyone.